is about victory over self. Okay. Ang victory ay pagtatagumpay natin sa anumang mga kinakaharap natin. Ito yung mga hamon sa buhay, mga difficult problems, mga struggles natin sa pamilya, financial, okay, mga karamdaman, okay, ano pa, yung sa work natin, sa trabaho natin, at sa mga ibang bagay pa. Okay, but the good news is, ang Panginoon po ay gumawa na ng paraan para tayo ay maging matagumpay at magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay. Amen. Amen? At sa lahat ng bagay. Okay, sabi nga sa John chapter 16 verse 23, may kinuha ko po yan sa Amplified Bible. Sabi dito, I have told you these things so that in me you may have perfect peace. Sabi niya dyan. Okay, in the world you have tribulation and distress and suffering. But be courageous. Okay, sabi dito, yung sa close and open parenthesis, yung courageous dito, be confident, be undaunted, be filled with joy. Okay, at sabi muli ng Panginoong Jesus, I have overcome the world. Okay, so ang sinasabi niya dyan, ng Panginoon, sabi niya dito, my conquest is accomplished. So, ibig sabihin, it is finished. Okay? My victory is abiding. Okay? We are victorious. Kanina pa natin dineclare na we are victorious. Okay? So, maraming klase ng tagumpay. Okay? So, hindi lang isang tagumpay yan, kundi maraming klase. So, sa araw na ito, I want to share with you tungkol sa isang klase ng tagumpay. Ito ay yung katagumpayan laban sa ating sarili. Amen. Okay, sabi ko nga, ito yung victory over self. Kasi alam nyo, kadalasan, ang kalaban natin ay ang sarili natin. Yes. Tama. Okay. So, sabi dito, someone said that the best victory is to conquer ourselves. Ito daw yung pinakamaganda. Okay? Ito yung pinakamagandang panalo natin, yung katagumpayan natin sa sarili natin. Okay? Bago tayo magtagumpay sa ibang bagay, bago tayo magtagumpay sa ibang areas ng ating buhay, dapat mapagtagumpayan muna natin ang ating sarili. Okay? So, tignan ninyo, paano naman tayo magtatagumpay sa ibang bagay kung mismo sa sarili natin, talunan tayo. Amen? Kaya dapat magtagumpay muna tayo o pagtagumpayin muna natin yung sarili natin. Okay? Kasi alam nyo, kadalasan, mas gusto kasi natin yung nangingibabaw, okay, sa ating puso. Ito yung kung ano yung nais natin sa buhay, ito yung gusto nating mapangyari. Amen. Minsan ayaw natin o hindi natin gusto kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin. Amen. Kadalasan mas magaling pa tayo sa Diyos. Pag sinabi ng Lord, etong gawin mo, ayoko Lord, ito ang gagawin ko. Okay, so dito pa lang, hindi na tayo nagtatagumpay. So, sabi dito, okay, dapat pangunahan natin, wag natin pangunahan yung kalooban o yung gusto ng Panginoon sa atin. Okay, so today I want to share to you, okay, those things or some areas in our life that need to be victorious. Okay, ito yung isi-share ko sa inyo. Ano ba yung mga bahagi ng buhay natin na kailangan natin mapagtagumpayan? Kasi sabi ko nga, victorious oneself, dapat mapagtagumpayan natin yung sarili natin. So, ano ba yung mga bagay na yon na dapat nating pagtagumpayan? Okay, magbibigay lang po ako ng tatlo, although alam ko na marami tayong dapat pagtagumpayan sa sarili natin o sa buhay natin. Okay, dahil may time limit po tayo, tatlo lang po yung ibibigay ko. So, number 1 is victory over our emotion. Amen. Okay, so dapat mapagtagumpayan natin yung ating emosyon. Okay, yung pag sinabing emosyon, it speaks how we feel. Ito yung nararamdaman natin. Amen. Ito yung galit natin. Okay, yan yung inggit, selos, yung mga negative emotions. Okay, yan yung dapat nating mapagtagumpayan. Tama? Okay, dapat ma-overcome natin yan. Dapat ma-breakthrough po natin yan. Dahil yan po yung mga hadlang. Kaya hindi tayo nagtatagumpay. Okay, sa buhay natin. Okay, minsan yung hopelessness.
Okay, yung mga discouragement natin. Okay, minsan yung matinding kalungkutan. Okay, yan yung mga emosyon. Yan yung naghahari na sa atin. Kaya hindi tayo nagtatagumpay. Okay, ito pa yung isa, yung, especially yung temper natin. Okay, o yung bugso ng damdamin natin. Okay, ito yung sa maliit lang na bagay, nagbe-burst out na agad tayo. Okay, sino dito yung gano'n? Amen? Ito yung maliit na bagay lang, kumbaga parang napakasimpleng bagay, agad-agad na tayong nagre-react. Okay? Yung hindi natin makontrol yung temper natin. Hindi natin makontrol yung bugso ng damdamin natin. Amen? Halos konti na lang umusok yung ilong natin. Tama? Okay, may mga ugali po tayong gano'n. Kaya yun po yung dapat nating mapagtagumpayan. Amen? So sabi nga dito sa Proverbs 29, verse 11, a fool vents all his feelings, but a wise man holds them back. Okay, sabi sa magandang balita, Biblia, sabi dito, kung magalit ang mangmang ay walang pakundangan. Ngunit ang matalino'y nagpipigil na ang galit niya'y mahalaga. Okay, so speaking of emotions, sabi ko nga kanina, may nabasa kasi ako na sabi dito, if your emotion is high, your intelligence is low. Is low, mababa, hindi mabagal, mababa. Okay? Kung nangingibabaw yung emosyon daw natin, kung baga, nandun tayo sa point na talagang hindi na natin makontrol yung emosyon natin, yung intelligence daw natin is bumababa. Okay, so mapapansin niyo po yan. Kasi alam niyo, nangingibabaw na yung emosyon natin kaysa sa isip natin or yung pag-iisip natin. Nakokontrol na ng isip natin, nakokontrol na ng emosyon yung isip natin. Kaya ito yung time na nakakapag-desisyon tayo ng hindi tama. Nakakapagsalita tayo ng hindi tama. Nakakapagsalita tayo ng hindi magaganda. Why? Because our emotions control us. Nakukontrol ng emosyon yung isip natin na imbis na magpakumbaba tayo, imbis na maging mahinahon tayo, yung temper natin natatalo ng isipan natin. Kaya ito yung nakakagawa tayo ng bagay na sa bandang huli, pinagsisisihan natin. Amen. Sana hindi ko na lang ginawa. Why? Nagawa lang naman natin yun because our emotions. Because of our emotions. Tama? Okay? So, we need self-control. We need self-control. Amen? And we all know that self-control is one of the fruit of the Holy Spirit. So, ito ay isang magandang paalala sa atin na kung tayo ay napaghaharian ng galit or temper o yung mga negative emotions natin, yung minsan yung emotions natin kapag ganyan pumapasok pa sa isipan natin yung magigante. Tama. Okay, ito yung pumupunong damdamin natin na dapat ma-overcome natin ito. Isa ito sa humahad lang para hindi tayo magtagumpay sa ating buhay. Ito rin yung humahad lang. Bakit tayo hindi nagpapatuloy o hindi natin maibigay yung 100 na paglilingkod, yung 100 commitment natin sa Panginoon, yung paglilingkod natin sa Kanya. Kasi itong kumbaga itong emotion natin ang humahad lang. Amen? So, to experience a victorious life, we have to overcome our emotion. Amen? Okay? So, sabi dito sa binasa natin sa Proverbs 29:11, sabi doon, yung mga mangmang nawawala ng control daw sa sarili. Okay, so, nagiging uncontrollable sila. Hindi na mapigil yung bukso ng kanilang damdamin. Okay, ito yung nakakagawa sila ng hindi mabuti. Nakakapagsalita ng hindi maganda at nakakagawa ng desisyon na kumbaga hindi tamang desisyon. Subalit yung mga matatalino, nagagawang magpigil sa sarili at nagagawang maging matiwasay. Alin tayo sa dalawa? Okay, so tayo lang po makakapagsabi kung alin tayo dyan sa dalawa. Amen? So, alam niyo po kasi ang pagkakalikha sa atin ng Panginoon is dapat mahinahon tayo. Dapat mapagpakumbaba tayo. Dapat mapayapa tayo. Amen? Remember, self-control and peace
okay, is one of the fruit of the Holy Spirit. Amen. Amen? Hallelujah. Okay. Yes, totoo na marami tayong nararanasan o may mga sitwasyon na dumarating talaga yung mga ganyang sitwasyon na talagang natetest yung emotion natin, natetest yung self-control natin. Minsan kapag okay ang sitwasyon, nasasabi natin na, may self-control ako. Pero dito tayo matetest. Kapag dumating ang sitwasyon na yon, matetest yung self-control natin. Okay? Pipiliin mo bang maging mahinahon? Pipiliin mo bang maging mapayapa? Or, gaganti ka ba? Magsasalita ka ba? Kumbaga, yung feelings mo ba, yung emotion mo ba is mapapangunahan ng galit? Okay? So, diyan po tayo matetest. And so, we need to overcome our emotions. Huwag tayong pabigla-bigla. Huwag tayong pabugso-bugso. Amen? Yung mga bad tempers natin, yung mga bad emotions na yan yung mga hadlang. Bakit hindi tayo nagkakaroon? Amen? At bakit minsan minsan yung mga emotions din natin, ito din yung nagiging dahilan na, kumbaga, nagiging warm na tayo. Hindi na yung nanlalamig na tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya, kumbaga, iwasan po natin yan. I-overcome natin. I-breakthrough po natin yan. Amen? Okay, so may kasabihan pa dyan na may kasabihan pa tayo na don't make your final decision in your temporary emotion. Kasi alam nyo kasi yung emotion natin, lalo na pag galit tayo, pag masaya tayo, may temporary lang yung mga yan eh. Halimbawa ngayon galit ka, mamaya wala na yan. Kaya nga sabi ko dito tayo natitest sa mga sitwasyon dito. Matitest ang emotion natin dito. Ano ba ang gagawin natin? And mananahimik na tayo, magpapakutubaw ba tayo, o sabi ko nga, ito yung gagamitin ba natin, yung galit natin, makapangunahan na tayo ng galit. So we have to overcome these emotions, okay? Yung mga emotion natin na yan. Amen. Ito nga yung sabi ko, kasi kapag nasabi na natin, mahirap yung gawin. Kasi alam nyo, naranasan nyo na ba yung galit na galit ka kung ano-ano na yung nasasabi mo? And then, pagkatapos nag-calm down ka na, maiisip mo yung pinagsabihan mo, yung mga nasabi mo, pinagsisisihan na natin. Pinagsisisihan mo na. Tapos hihingi ka ng sorry. Pati ikaw mismo sa sarili mo, sana hindi mo ito ng ginawa mo. Sana hindi mo na lang sinabi mo. And, di ba may sinasabi pa tayo na kapag may nasaktan tayo, mabuti pag sinampal mo na lang ako kaysa sa pinagsabihan ko ako ng ganyan. Amen. So we have to control our emotions. Amen. So, wag nating hayaan na maghari sa atin yung mga negative emotions niya. Kasi tayo yung magiging talunan eh. Amen. Wala pong maitutulong sa atin yung itong mga bad tempers natin, itong negative emotions natin. Amen. We have to build up positive emotions. Amen. Instead of negative emotions. Okay. Alam nyo na itong emotions natin, may magandang pakinabangan din sa atin kung gagamitin natin ito sa tama. Okay, yung emotions natin dapat is controlled by the Holy Spirit. Kasi alam natin talaga kapag kontrolado tayo, kapag puspos tayo ng banal na Santong Espiritu, if we are filled with the Holy Spirit, yung self-control natin, makakaya natin din. Yes. Why? Kasi yung Holy Spirit yung nagpo-control na sa atin. Kaya dito natin malalaman, dito natin makikita, dito tayo matitest if we are controlled by the Holy Spirit. If we are filled with the Holy Spirit. Amen? So, ito po yung reminder sa atin. To be a successful leader, to be an effective leader, we have to overcome our negative emotions. Amen? Hallelujah. Amen. So, alam nyo, hindi tayo magiging effective and successful if we cannot control ourselves. Lagi lang tayong malalagay sa alangan. Amen. At hindi po nanunugod ang Panginoon sa atin. Amen. Okay, pangalawa na dapat nating mapagtagumpayan o over ourselves is yung ating kaisipan o yung ating thought life. Hindi lang po yung emotion natin, maging yung ating isipan dapat kontrolado din po natin yan. Amen? Dapat, sabi ko nga, madali natin kontrolin kapag puspos tayo ng banal na Santong Espiritu. Kasi alam niyo, itong isip natin, ang daming ipinapasok.
ang daming isinasuggest, ang daming isinisiksik ng kaaway sa ating kaisipan. Kasi ito yung entry point ng kaaway sa atin. Amen. Amen. Hallelujah. Ito yung, kaya dapat, ito yung isa rin na dapat nating pagtagumpayan. Yung ating thought life, yung ating kaisipan. Amen. Kasi kadalasan, yung naiisip natin na hindi maganda, nag-lead ito sa mga negative emotions at nag-lead din ito sa mga wrong decisions natin. Amen. Yes. Okay, kaya nga sabi dito sa Philippians chapter 4 verse 8, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Dapat ito daw yung minididetect ng isipan natin. Amen. Para hindi na makapasok yung mga negative thoughts. Para hindi na makapasok yung isinisiksik ng kaaway sa ating kaisipan. Okay? Magbulay-bulay tayo. I-meditate natin yung salita ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Ito yung nais ng Panginoon sa atin. Amen. Kung hindi mabubuti o hindi magaganda yung nasa isip natin, okay, ito yung nakakabuo na tayo ng mga desisyon na hindi naaayon kapag magulo ang isip natin. So, let's direct our thoughts in the Word of God. Amen. Lagi nating bulay-bulayin. Lalo na yung devotion natin, malaki po ang naitutulong niya. Amen? Okay, so yan po yung paalala sa atin ng Panginoon. To meditate His Word, okay, hindi lang binabasa natin. Dapat minimeditate natin at nakikita sa ating buhay. Amen. So sabi nga dito sa Joshua chapter 1 verse 8. Okay, alam niyo to. Anong sabi diyan? Keep this book of the law, okay, always in your lips. Meditate on it. Sabi diyan, day and night. Sabi diyan, always. And meditate on it day and night. Hindi lang po sa umaga, kundi sa gabi. Hindi lang sa gabi, kundi sa umaga. Lagi. Okay, lagi, gabi at araw. Okay, dili-diliin natin. Basahin natin, dili-diliin natin yung salita ng Panginoon. Sabi pa dito, so that you may be careful to do everything written in it. Para daw magawa natin. Alam niyo kasi kapag paulit-ulit tayo, lagi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi natin alam, nasusunod na natin, nagagawa na natin yung mga sinasabi o yung mga inuutos sa atin ng Panginoon. Amen? So, pag ginawa natin yan, anong mangyayari sa atin? Sabi dito, then you will be prosperous and successful. Minsan nagtatanong tayo, Lord, bakit hindi ko nararanasan ang prosperous life? Bakit hindi ako nagsasucess sa buhay ko? Okay, check our heart. Check natin ang sarili natin. Nagbabasa ba tayo ng salita ng Diyos? Always. Minimeditate ba natin ito day and night? Okay, so yan po. Tanungin natin ang sarili natin. Minsan kasi lagi tayong nagrereklamo sa Panginoon. Lord, bakit yung mga prayers ko hindi nasasagot? Lord, bakit hanggang ngayon, 10 taon na ganito pa rin ang sitwasyon ko, ganito pa rin ang buhay ko? Okay, tanungin din natin ang sarili natin, bakit kaya? Okay, so ito yung sinasabi niya, keep this book of the law always in your lips. Meditate on it day and night. At diyan ninyo makikita, you will have a prosperous and successful life. Amen. So, dito na lang sa atin, kitang-kita dito, yung dumaranas ng mga biyaya at pagpapala ng Panginoon, yung mga nagiging prosperous, yung mga nagiging successful, yung mga nagiging victorious, puspos sila ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, ito nga yung sabi ko na kapag nag-meditate tayo, nagbasa tayo ng salita ng Diyos, yung mga negative thoughts, wala nang puwang. Yes. Wala nang lugar. Bakit? Yes. Puro mga salita na ng Diyos, puro mga positive thoughts na, mga positive things Amen. na papasok sa ating isipan. Amen? Hallelujah. Kasi alam niyo ba, ang salita ng Diyos is makapangyarihan niya. Di ba sabi nga sa Hebrews chapter 4 verse 12, yung sabi doon, for the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates between
the dividing soul and spirit, joints and marrows. Amen. It judges the thoughts and the attitudes of our heart. Amen. Yan po ang nagagawa ng salita ng Diyos. Amen. Kaya lagi po tayong magbasa, lagi nating i-meditate ang salita ng Diyos. Amen. Kayang-kaya ng salita ng Diyos na i-overcome yung mga negative thoughts natin. Amen. Yung mga sinasuggest ng kaaway sa atin, yung mga kung ano-ano ipinapasok ng kaaway sa atin, kung punong-puno naman ang salita ng Diyos yung ating isipan, hindi na makakapasok yan dahil walang lugar. Amen? Hallelujah. Praise God. Do not let enemy destroy you. Amen. Because God has already restored you. Amen. Amen. Praise God. So wala nang karapatan ng kaaway na i-distract pa tayo. Amen. Na i-destroy pa tayo. Amen. Yes. We are already redeemed, rescued, renewed, restored. Amen. Amen. At alam natin na talunan na siya. Huwag natin hayaan na tayo yung talunin niya. Amen. Amen. Talunan na siya, hindi tayo yung talunan. Amen? So, ugaling natin magbasa at bulay-bulay ng salita ng Diyos para mapagtagumpayan natin yung ating mga negative thoughts. Amen. Amen? Okay. Bakit may hindi lumalagong care groups? Bakit? Okay. Kasi alam nyo, isinisiksik ng kaaway sa isip natin. Lalo na sa mga care leaders, sa mga pastor leaders, sa mga leaders. Bakit hindi lumalago ang cell group natin? Okay, kasi isisiksik ng kaaway sa isip mo, naku, huwag mo na i-follow up yan, hindi rin a-attend yan eh. Oo nga. Ito na nga, oo nga. Huwag mo nang i-message yan. Mag-message ka, sin lang yan, hindi naman magre-reply yan. Oo nga. Ay naku, ipapollow up mo yan, malayo ang gagalingan yan, mahal ang pamasahe. Oo nga. Ano mangyayari? Mananatili tayo gamit ko. Yun yung mga negative thoughts na isinisiksik ng kaaway sa atin. Pero kung tayo punong-puno ng mga salita ng Diyos, hindi natin ipagsabi, huwag mo nang i-follow up yan. Ay, hindi! Kaluluwa to, importante sa akin, mahalaga sa akin to. Dapat lumagong, ganun tayo eh. Hindi, pag may isiniksik ako, oo na. Diba, dapat nire-review natin yun. Yes. Amen? Hallelujah. Kaya ito pong mga negative thoughts na ito, dapat natin ito yung isa pang mapagtagumpayan natin. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Isa yan sa umahadlang. Amen. Na hindi tayo makapaglingkod ng buong puso sa Panginoon. Na bakit hindi tayo lumalago. Isa po yan sa mga dahilan na dapat nating pagtagumpayan sa sarili natin. Amen. And number 3 is we have to be victorious in our physical limitations. Amen. Dapat pagtagumpayan natin kasi alam nyo, ang mindset natin noon, ha? Kaya, ito paalala lang. Minsan kasi, hindi ko kaya, siya na lang. Kumbaga, nililimitahan na natin yung kakayanan natin. Yung physical limitations natin. Pinapangunahan na tayo ng hindi natin kaya. Hindi ko kayang gawin. Ito lang ako. Grade 1 lang ang inabot ko. Siya nakatapos ng university. No read, no write ako. Siya ang galing niya. Okay, alisin na po natin yung mindset na yan. Nililimitahan po natin yung kakayanan natin. So, paano tayo magtatagumpay kung we are limitless? Kung we are limited. Okay? Dito pa lang, nililimitahan na natin yung kakayahan natin. Amen? So, sabi nga sa Philippians chapter 4, verse 13, okay, maganda po kapag sa Amplified version yung kinuha. Sabi dito, I can do all things He has told me to do. Through Him who strengthens and empowers me to fulfill His purpose. Alam niyo minsan, in other version, ito yung sinasabi natin na I can do all things through Christ who strengthens me. Pero kapag sa Amplified version mo binasa yan, talagang mapipil mo talaga na, sabi dito, I can do all things who has told me to do. Okay, kapag tinawag tayo, alam mo, we are called. Yes. Okay, tinawag tayo ng Panginoon. Kaya kapag tinawag tayo ng Panginoon, ano man ang ipagawa niya sa atin, kayang-kaya natin. Kasi, why? Sabi dito, through Him who strengthens and empowers me to fulfill His purpose. Amen. Amen. Kaya magagawa natin. Pag sinabi sa inyo na, etong gawin mo, sinabi ng pastor mo, sinabi ng leaders mo, sinabi ng mga delegated authorities mo, pag sabi, yes Lord, kaya ko to.
Amen? Amen. Ay, naku, hindi ko kaya eh. Iba na lang kaya. Minsan kapag nag-a-assign ako, ay, siya na lang, wag na lang ako. Hindi ako handa, hindi ako prepared. Pero basahin nyo yung Amplified. Dito makikita yun. Hindi lang, yung ibang version strengthens me lang. Pero dito sabi dito, through Him who strengthens and empowers me. Okay lang, hindi lang tayo pinalalakas. Okay, binibigyan pa niya tayo ng kapangyarihan. Amen. Amen. Hallelujah, praise God. To fulfill His purpose. Amen. Amen. Ito po yung ibig sabihin nito. Minsan kasi nami-misquote natin, nami-misinterpret natin itong I can do all things through Christ who strengthens me. Minsan nagagamit natin ito sa ibang bagay. Yung halimbawa, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya kong talunin ang biglo. Parang, ang ibig sabihin ko kasi nito, binigyan niya tayo ng, tinawag niya tayo, binigyan tayo ng kapangyarihan, tinalakas niya tayo to fulfill His purpose, to do His will. Amen. Doon tayo palalakasin, doon tayo bibigyan ng kapangyarihan ng Panginoon sa lahat ng ipapagawa niya sa atin. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, pag sinabing humayo kayo, wala akong alam na verse. Okay? Magparami kayo. Magpalago kayo ng server. Ang hirap kaya. Nililimitahan natin yung kakayanan natin. Okay? Kapag may ipinagagawa sa atin, okay? Sa atin ng mga tinawag, sa atin ng mga pinili. Okay? I-quote ninyo ito, Philippians 4:13. Amen? At dito, mapapalakas tayo. Amen? Kasi hindi naman sa ating galing eh. Kanino galing? Sino ang nagbigay? Si Lord. Ang ating Panginoong Jesus. Okay, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus ay mapagkatagumpayan natin yung mga hindi natin kayang gawin. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Kasi sometimes we are physically exhausted, yes? Kasi napapagod din tayo physically. Yes. Amen. Nag-burn out din tayo. Amen. Okay, maraming demand sa atin. Okay, reporting. Kare-report lang last week, may report na naman. Mamaya may report na naman. Okay, napapagod tayo. Kasi we are still in our physical, nararamdaman natin ang pagod. Nararamdaman natin yung gusto na natin sumuko. Minsan, nasasabi natin na ako na naman, ako lang ba ang tao? Ako lang ba ang nandito sa ushering? Ako lang ba ang nandito sa report? Amen. Reklamo tayo ng reklamo. Okay? So kahit ikaw mag-isa dyan, kahit marami kayo dyan, do it for the glory of God. Amen. Amen. Yes. Hindi yung gagawa lang tayo kapag may nakakakita sa akin. Amen. 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 Hallelujah. Okay? So ang Panginoon po, ang tutulong sa atin. Sa Kanya naman talaga galing, kaya natin nagagawa yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Amen? Lalo na, okay? Lalo na yung kapag napagtatagumpayan natin ang isang mahirap na sitwasyon. Yung mahihirap o kaya yung matitinding hamon sa buhay natin. Sino dito yung tumanas na yung pinakamatinding hamon sa buhay? Okay, ako 2 kamay. Bakit ako nakatayo pa rin dito? Bakit ko napagtagumpayan? Dahil ba sa sarili kong kakayanan nyo? No. I always hope, I always declare God's promises. Amen. Amen. Kaya ako nagtatagumpay. Kung pagsubok ang pag-uusapan, isama mo ng 10 kamay ko, 10 kamay ko, 10 daliri ng 10 daliri ng kamay ko, 10 daliri ng mga paa ko, higit pa dyan ang pinagdaanan ko na. Amen. But I can do it through Christ who strengthens me and empowers me to overcome, to be victorious in Amen. all those trials, Yes. struggles na naranasan ko sa buhay. Amen. Amen? Amen. Yes. Kaya sabi ng Panginoon, magagawa natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Diyos na nagbigay sa atin ng kalakasan. Amen. Amen. Kasi kung tayo, sabi ko, unlimited lang ang strength natin. Pero ang Diyos natin, unlimited. Amen. Amen. He is the source of our strength. Yes. Kaya kapag nanghihina tayo, amen, ask God to give us strength. Yes. Amen. Amen. So lahat po yan, lahat ng napagtagumpayan natin, dahil po yan sa tulong ng ating Panginoon. Okay? Binigyan niya tayo ng kalakasan. Hindi lang kalakasan pati wisdom.
binigyan na rin tayo ng Panginoon ng wisdom. Amen. Kung paano natin malampasan, paano natin mapagtagumpayan. Okay, yung mga pagsubok na yan sa ating buhay. Okay, bibigyan niya tayo ng, ng kalakasan, kakayanan na maisagawa at maitakbo natin yung ating misyon. Hindi yung declare lang tayo ng declare ng mission statement natin. Kundi nakakaya nating itakbo, nakakaya nating gawin because of the strength and power that comes from the Lord. Amen. Hallelujah. Yes. Yung iba kaya hindi nagtatagumpay kasi sumusuko agad. Amen. Nawawalan agad ng pag-asa. Lord, ang hirap. Ang hirap kumayo. Ang hirap mag-disciples. Ang hirap magpalabo, Lord. Suko na ako. Kaya yung iba umaalis na. Umiiwas sa ministry. Karamihan leaders pa. Okay? Saan pupunta? Lilipat sa ibang church. Okay? Pag doon sa church na yun, ganun din ang ipapagawa. Because we are called for a mission. Amen. Tapos lilipat uli. Okay? Hanggang sa lahat ng church na nakatinan na. Okay? Hanggang bumalik din sa original. Naging global Christians. Alam siya yung global Christians? Lahat ng churches. Lahat ng church natin na. Okay? So, huwag po tayong nanghinawa. There is hope. Amen. Magpatuloy lang po tayo. Itakbo natin yung ating mission. Amen. Okay. Isaiah chapter 40 verse 31. Okay. Gasgas na po sa atin ito. Itong taon na po, hindi lang sa taon ito. Anong sabi diyan? Isaiah chapter 40 verse 31. You chums, alam na alam ninyo yan. Okay? But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So tuloy lang. Amen. Kahit napapagod na tayo. Amen. Kahit ang daming gawain. Alam nyo kaya nga, gawain ng Panginoon. May gawain ba ng Panginoon na walang ginagawa? Expect na natin, pag sinabing gawain ng Panginoon, maraming trabaho, maraming gawain. Kaya yung physical strength natin, ito yung minsan sumusuko tayo, nabu-burn out tayo. Okay? Kapag alam natin na nalulubat na tayo, okay? Anong gagawin natin? Ask strength from the Lord. Yes. Huliin tayo ng kalakasan sa Kanya. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. So, we can overcome our personal weaknesses through the grace of God. Yes. Na-overcome natin. Marami tayong weaknesses. Amen. So, na-overcome po natin yan dahil sa sukdulang biyaya ng Panginoon sa atin. Amen. Amen. Alam ko rin, minsan, hindi lang minsan, kadalasan, okay, napapagod tayo eh. Okay? Hindi na natin alam kung ano yung gagawin natin. Hindi natin alam kung ano yung uunahin natin sa dami. Okay? At pero kung isusurrender natin ito sa Panginoon, kasi sabi ko nga hindi natin kaya kung mag-rely lang tayo sa sarili nating kakayanan. Hindi natin talaga makakaya yan. Amen? Kaya nga, we have to be honest sa Panginoon. Sabihin natin yung nararamdaman natin. Sabihin natin yung feelings natin sa Kanya. Kapag halimbawa punong-puno na tayo, pagod na tayo, gusto na natin mag-quit sa ministry natin, gusto na nating, kumbaga, mag-give up, sumuko na, okay? Maging balik tayo sa una na maging attendees na lang, maging taga-upo na lang, okay? Pag dumating tayo sa ganung punto, okay, manalangin din tayo sa Panginoon. Yes. Amen. Ask strength from the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Kasi kapag humingi tayo ng tulong sa Panginoon, tutulungan niya tayo. Yes. Amen. Hallelujah. Basta maging honest lang tayo sa Kanya. Sabihin natin, ano ba yung nararamdaman mo ngayon? Ano yung napapagod ka na ba sa ministry mo? Napapagod ka na ba sa ginagagawang report sa'yo? Napapagod ka na ba sa mga pagsubok ng buhay na sunod-sunod na dumarating sa'yo? Ask strength from the Lord. Yes. Amen. Amen. Kasi kapag humingi tayo ng tulong sa Panginoon, yung grace niya nandyan lang. Amen. Amen? Para lahat na yan, mapagtagumpayan natin. Yung mga kahinaan natin. Kaya nasabi sa 2 Corinthians, chapter 12, verse 9, My grace is sufficient enough for you,
For my power is made perfect in weakness. Amen. Sapat-sapat po yung kapangyarihan ng Panginoon, yung grace ng Panginoon para palakasin tayo doon sa mga kahinaan natin, sa mga weaknesses natin. Amen? Give our weakness to God and God will give us His strength. Amen. Kailangan isuko natin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Ang paglapit at paghingi at panalangin sa Panginoon ang tanging solusyon sa bawat problema. Amen. Huwag natin kayanin yung hindi natin kaya. Amen. Si Lord kayang-kaya yan. Yes. Amen? Amen. Praise God. So, may pagmamalaki lang po natin sa bawat tagumpay na ating natatanggap at patuloy na tatanggapin ay ang kapangyarihan ng Panginoon. Okay? Amen. Na patuloy na ibinibigay niya sa atin. Yes. Okay? Hallelujah. Praise God. Kasi talaga, yung talino natin, yung kakayanan natin, okay? Hindi yan, limitado yung mga yan. Pero kay Lord, unlimited yan. Ibibigay at ibibigay niya. Give! And it shall be given to you. Sabi nga, ask. Bakit hindi natin natatanggap? Bakit hindi natin nararanasan? Kasi hindi tayo humihingi. Sabi ng Panginoon, ask anything in my name and I will give it to you. Yes. Amen. Amen. Praise God. Pero alam niyo ba ang mga pangako ng Panginoon? May mga kasamayang if. Yes. Meron niyang but. Yes. Bago natin makanta niyan, bago natin maranasan yung mga yan, yung mga pagpapala na yan ng Panginoon, meron siyang sinasabi doon, if you obey my commands. Amen. Meron niyang but. Okay? But if you obey me, okay, I will prosper you. Yan yung mga pangako ng Panginoon. Yes. Amen. Amen. Kaya kailangan niya, sundin natin kung ano yung sinasabi niya para makamtan natin yung mga biyaya at pagpapala niya. Amen? Hallelujah. So, wag po tayong mag-rely sa ating sariling kaalaman, sa ating sariling kakayanan. Okay? Mag-rely po tayo sa Panginoon. Amen? Alam niyo ba, it is a reminder, mas gusto ni Lord ng malalim kaysa magaling. Amen. Amen. Mas pinapaboran ng Panginoon yung malalim kaysa sa magaling. Yes. Amen. Yung malalim tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Amen. Yung sa Kanya lang tayo umaasa, hindi sa sarili natin. Amen. Hindi sa sarili natin na kaya natin. Amen. Okay din yung magaling. Amen. Pero wag lang natin, kumbaga wag natin ma-overpower yung galing ng Panginoon. Kasi yung galing na yan, galing din naman sa Panginoon yan eh. Yes. Amen. Amen. So tandaan po natin, hindi po tayo mawawalan ng pagsubok. Habang buhay po, mararanasan natin yung mga yan. Laging nandyan yan. Pero dapat, huwag tayong mapagod. Amen. Huwag tayong susuko. Dahil walang nananalo sa mga sumusuko. Amen. Amen. We are nasa team panalo tayo. We are in team panalo. Amen. Nasa team tagumpay tayo. Wala tayo sa team ng talunan. Amen. Kanina pa nga lang, nag-declare na tayo that we are victorious. Yes. Amen. Kaya yung mga pagsubok na yan, alam nyo, yan yung nagpapatatag sa atin. Yan yung Yes. nagle-level up ng faith natin. Bakit andito pa tayo hanggang ngayon? Mula nung maumpisang dumanas tayo ng mga pagsubok, nandito pa rin tayo. Why? Because of the strength and powers that comes from God. Yes. Amen. Kaya wag na tayong sumuko. Kung napagtagumpayan natin yung mga naunang pagsubok, mapagtatagumpayan natin kahit yung mga hindi pa dumarating na pagsubok. Amen. Amen. Praise Yes. God. Amen. Sabi nga sa James chapter 1 verse 2 and 3, okay, sabi dito, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Okay, remember, take note, yung trial dyan, may S pa yan. Yes. Trials na of many kinds pa. Amen. Iba't iba. Marami. Maraming trials because you know that the testing of your faith produces perseverance. Yes. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Amen. Kaya kapag dumaranas tayo ng mga pagsubok, anong sabi dyan? Ano yung sinabi sa atin ni Apostle James?
Sabi niya, consider your joy. Maggalak ka raw. Maggalak daw tayo. Ibig ba sabihin, Pastora, halimbawa, kagaya ko, namatay yung anak ko. Yay! Namatay yung anak ko. Hindi po yun yung ikinagagalak natin. Ikinagagalak natin dahil alam natin na sa mga pagsubok na yan, andyan ang Panginoon sa tabi natin. Amen. That God will never leave us nor forsake us. Yes. Amen. Yun yung dapat nating ikagalak. Yun yung dapat nating ikatuwa. Kasi hindi tayo pababayaan at iiwanan ng Panginoon sa mga oras ng mga pagsubok. Amen. Praise God. Kasi nga, expected na po natin yung mga pagsubok na yan, yung mga struggles na yan, mga life challenges na yan. Amen? So, wag na po tayong magtaka kung maraming pagsubok na dumarating. Kumbaga parang meron pa ngayon, may paparating na naman, kung naranasan nyo na ba yung sunod-sunod na pagsubok, hindi pa tapos yung isa, meron na naman, hindi pa tapos yung isa, andyan na naman. Okay, expected na po natin yan. Okay, kaya wag tayong ma-discourage. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Amen? Amen. Hallelujah. Kasi alam nyo bakit? May isang dahilan eh. Yung hindi lahat ng pagsubok kasi testing ni Lord. Yung ibang pagsubok talagang ibinibigay ng kaaway. Amen? Bakit? Kasi may nakikita ang kaaway sa atin na hindi natin nakikita. Alam nyo kung ano yun? Okay. Alam kasi ng kaaway na mapagtatagumpayan natin yan. Natagumpay na tayo. Kaya sunod-sunod yung ibinibigay na pagsubok. Okay, tignan ko nga, sige nga kung hanggang saan ka, tignan ko nga, darating ka din sa punto na mag-give up ka din. Okay, kaya minsan sunod-sunod yan. Okay? Okay, church, remember this. Kapag matindi ang purpose ni Lord sa'yo, kapag matindi ang calling ni Lord sa'yo, expect mo na matindi rin ang pagdadaanan mo. Amen. Hallelujah, praise God. Kaya kapag dumaranas ka ng matinding pagsubok, congratulations, you are in the right track. Amen. Amen. May magandang plano si Lord sa'yo. Amen. Yung pagkakatawag mo, yung pagkakapili niya sa'yo, okay, mapangyayari yun. Amen. Why? Bakit? Kasi yung mga pagsubok na yan, yung matitinding pagsubok na yan, mapagtatagumpayan natin yan. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pagsubok na yan at hindi yan, nakakita ka na ba ng pagsubok na wala nang katapusan? Yan, meron din naman natatapos. Okay, may darating na naman. Pero kung napagtagumpayan mo yung una, mapagtatagumpayan mo rin yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, hanggang sa sunod-sunod yan. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Minsan kasi alam nyo, one step na lang tagumpay ka na, nag-back forward ka pa. Okay, so anong nangyari? Ano na? Loser instead ng winner. Minsan kasi, yung emotion natin, kaya nga sabi ko, huwag tayong patalo sa emotion natin. Sabi ni Lord, sige pa, hakbang pa. Step more. Lord, hindi ko na kaya. Step more. Lord, talagang hindi na, Lord. Hindi na. Oops, stop ka na doon. So, meron na bang naging victory na sumuko? Meron na bang nagtagumpay na sumuko? Wala. Walang nagtatagumpay na sumusuko. Amen. Ang nagpapatuloy lang ang siyang nagtatagumpay. Amen. Amen. Okay. Minsan kasi ito pa. Minsan kapag may mga pagsubok tayong nararanasan, mga trials, challenges, ang prayer kasi natin ganito eh. Lord, alisin mo po yung mga pagsubok na ito, Lord, sa buhay ko. Lord, please lang, Lord. Hindi ko kaya eh. Instead na ganun ang prayer natin, dapat ang prayer natin kay Lord, Lord, bigyan mo ako ng sapat na kalakasan upang mapagtagumpayan mo ang pagsubok na ito. Amen. Amen. Humingi tayo ng lakas sa Panginoon upang mapagtagumpayan ito. Amen. Huwag yung alisin. Kasi nga nandyan yan eh. Nilagay nga yan sa atin eh. Amen. Ano pang silbi ng power and authority natin kung si Lord lang din ang umutusan natin na alisin yung mga pagsubok na yun? I have already given you, sabi niya gano'n, the power to step on serpent and scorpions. Okay? I have given you already the power and authority. Sabi niya doon, di ba? Na to trample down snakes and scorpions. Binigyan na tayo, tapos sasabihin mo, Lord, pakialis na yung problema na to. Eh, nasa anong silbi ng kapangyarihan? Ano bang silbi ng authority na binigay ko sa'yo? Amen? Kaya dapat ang mga panalangin natin, Lord,
bigyan mo ako ng kalakasan. Lord, help me to activate my power and authority, okay, to cast out this work of the devil. Amen. Alam niyo kasi ang kaaway, tinatakot lang tayo yan eh. Amen. Tinatakot lang tayo kasi He is already under our feet. Amen. Nasa ilalim na siya ng ating mga paa. Ang problema dapat nasa ilalim ng paa. Tayo yung nasa ibabaw ng problema. At hindi problema yung nangingibabaw sa atin. Amen. Minsan kasi yung problema, hinahayaan natin, Lord, God, I have a big problem. Instead of saying, problem, I have a big God. Amen. So, tapakan yung problema na yan. Amen. Remember David and Goliath? Anong ginawa ni David? Ang laki ng problema sa harap niya, pero tinapakan niya. Yes. Amen. So, let's be like David. Amen. 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 So, ito yung encourage sa atin ng Apostol Pablo sa Ephesians chapter 6, verse 10. Sabi dito, finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Amen. Okay, yan ang gustong i-develop ng Panginoon sa atin. Kaya paulit-ulit na sinasabi sa atin ng Panginoon na magpakatatag kayo. Yes. Amen. Bakit tayo sasabihin ng Panginoon na magpakatatag kayo? Kasi alam ng Panginoon na marami pang darating na mga pagsubok. Amen. Amen. Kaya paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon, magpakatatag kayo. Amen. Amen. Joshua 1:9, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. Anong sabi niya? For I, the Lord, will go with you wherever you go. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. So magpakatatag kayo. Tayo. Amen. Amen. Sabi ko nga expected na natin na hindi tayo talaga exempted sa mga problema. Pero may mga special favors ang Panginoon sa atin. Amen. Nasa gitna ng mga pagsubok na yan, mga problema na yan, okay? Pagtatagumpayin tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya yung mga, sabi ko nga, yung mga dumaranas ngayon, yung mga dumadaan ngayon sa matitinding pagsubok, okay, uulitin ko, congratulations. Amen. 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 Maraming ituturo sa inyo yan. Yes. Sa atin yan. Yes. Amen? Amen. Hallelujah. Ang kalakasan at katagumpayan natin ay nagmumula lang po sa ating Panginoon. Yes. Amen. Amen. Pero pag sumuko ka na, talaga wala na. Kaya nga, go. Amen. Don't give up. Amen. Push. Amen. Amen. Magpatuloy lang tayo. Amen. Kahit gaano kahirap yan, malalampasan natin yan. Amen. Amen. 1 Corinthians chapter 15, verse 57. Anong sabi diyan? But thanks be to God who give us victory through Christ Jesus our Lord. Amen. Hindi pa dumarating yung problema na yan, pinagtagumpayan na natin yan at pagtatagumpayan na natin yan. Amen. So ano man yung sitwasyon natin ngayon o ano man yung sitwasyon mo ngayon, kapatid. Okay, ano man yung pinagdadaanan mo, lagi natin tatandaan. Victory is always there. Laging nandyan ang victory. Amen. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So, ito yung makikita natin dito I-claim natin, i-declare natin who we are in Christ. Amen. Sino ba tayo sa Panginoon? Ha? I am the Christ. Yes. We are the child of God. Know who you are in God. Alamin mo sino ka ba. We are the child of God. We are victorious. We are overcome. We are more than a conqueror. Yung tayo. Yes. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya kung tayo man ay nawawala na ng pag-asa, na tayo ay patuloy pa rin namumuhay ng di mainam, laging talunan, huwag po tayong maniwala sa kasinungalingan ng kaaway. Alam mo kaya nga sabi ko, let us also guard our thoughts. Amen? Kasi yan yung isisiksik ng kaaway. Natalunan tayo. Okay? So, kapag andyan pa rin tayo, okay, sa mga sitwasyon na yan, patuloy lang tayong manampalataya, patuloy tayong magtiwala, patuloy tayong manalangin sa Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. So, naisin po natin na itong tatlong bagay na ito. Okay? Ano yung una? Victory over our emotions.
Victory over our thought lives, yung kaisipan natin. And victory in our yung physical limitations. Okay? Naisin po natin na mapagtagumpayan natin yung tatlong bagay na yan. Amen? Kapag napagtagumpayan natin yan, I assure you, magagawa natin na magpatuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Amen. Dahil nawala na yung mga hadlang. Amen. Naalis na yung mga hadlang. Amen. Kasi yan po yung mga hadlang, kaya hindi yung karamihan sa atin napapagod, karamihan sa atin nag-give up. Okay, because of this three. Dapat mapagtagumpayan muna natin ang sarili natin. Amen. At ito po, karagdagan, ito yung i-desire natin na magkaroon tayo ng servant heart. Kasi kung wala rin naman tayong servant heart, alam nyo, mahirap pong maglingkod. Amen? So, ito po yung last verse natin, Hebrews chapter 10, verse 23. Okay, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep His promises. So, ano yung mga pangako ng Panginoon sa atin? Okay? Hallelujah. Panghawakan po natin yun. Kasi kapag sinabi po ng Panginoon na pagtatagumpayin niya tayo, gagawin niya yun. Amen? His promise is faithful. Yes. Amen?